Dominant Protector. Credit to the author. 6,181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paano niya nagawang magsinungaling sa upuang ito? Kung bigla kang kakagat, hindi ka agad mapapatawad ng Panginoong ito. Walang pakialam na sabi ni Green Dragon habang sinusuri si Terence. Elder, huwag kang mag-alala. Hindi talaga ako maglalakas loob na magsalita ng walang kabuluhan. Pinunasan ni Dogen ang malamig niyang pawis at nagpatuloy, Elder, maaaring hindi mo alam ito, pero ang alchemy skills ni Terence ay napakalakas at mabilis. Noong pumunta siya sa pinakahilagang isla, nakakagawa siya ng ilang high-tier na table task sa isang araw. Nahihiya ako sa sarili kong kahinaan sa ganitong uri ng skill. Kaya ngayon, isang tableta lang ang iniinom niya kada 3 araw. Halatang nagsisinungaling siya sa iyo, Elder. Kalmado ang mukha ni Terence, at wala siyang pakialam sa mga sinabi ni Dogen. Ipinagmalaki niya ang kakayahan niyang mabilis na gumawa ng mga elixir sa pinakahilagang isla, at inakala ng mga ugok na pamilya Zing na nagawa niya lang iyon dahil gumamit siya ng mga elixir para mabawi ang kanyang enerhiya. Ngayon, ginamit nila ito para atakihin siya, katawa-tawa iyon. Kung ganoon siya kagaling, aaminin niya na gumamit siya ng mga elixir para makabawi. Kumunat ang kilay ni Qinglong habang nakatingin kay Terence, Master Linford, may iba ka bang opinyon sa sinabi niya? Kung talagang may kakayahan kang magpino ng mas maraming tableta, magiging kapaki-pakinabang ito sa ating dalawa. Nangangako ang hari na tiyak na gagantimpalaan ka ng malaki. Pasensya na kung nabigo ka, nakatatandang Asher Dragon. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako, pero pumunta ako sa pinakahilagang isla para sa ilang kayamanan sa subasta. Dahil kapos ako sa pera, kinailangan kong gumamit ng mga medicinal pills para mabilis na mabawi ang aking pisikal na lakas at tunay na chi para makalakam ng pondo. Sa ganoong paraan ako makakagawa ng mga medicinal pills. Gayunpaman, ang paraang ito ay lubhang nakakapinsala sa aking foundation at hindi na maaaring gamitin muli. Naniniwala ako na hindi mo ako pipilitin na gawin iyon, hindi ba? Bahagya nang umiti si Terence at tumingin kay Green Dragon, hindi man lang nakokonsensya. Kung maglalakas loob ang Green Dragon na hilingin kay Terence na patuloy na gumawa ng mga elixir, sasabihin niya magiging baldado siya pagkatapos gumawa ng isang batch. Sa anumang kaso, kung hindi niya gagamitin ang Shenlong Cauldron, isa talaga siyang walang kwentang alchemist. Hindi na niya kailangang magbalat kayo. Siyempre hindi ko gagawin. Huwag kang mag-alala, Master Linford. Ako ang pinakamakatwirang tao sa mundo. Hindi ako gagawa ng katangahan tulad ng pagpatay sa manok para makuhang itlog at pagpapabiye sa mga mahahalagang bagay. Pero may katuturan ang sinabi ng lalaking ito. Master Linford, mayroon kang karanasan at kakayahang patuloy na pinuhin ang mga table tasks. Hindi magtatagal para mabawi mo ang iyong enerhiya at tunay na chi. Mapapabilis mo ba ang pagpino ng mga table tasks? Hindi pinilit ni Green Dragon si Terence na gamitin ang tableta para mabawi ang kanyang enerhiya, ngunit ayaw din niya itong bitawan ng ganoon kadali. Elder Asher Dragon, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang tabletang ginagawa mo ngayon ay ibang-iba sa mga normal. Sigurado akong kahit ilabas ko ang recipe, nang walang gabay ko, wala nang ibang refiner sa Sky Class Island na kapantay ko, o mas mataas pa, at hindi nila magagawa ang mga tabletang kailangan mo. Kaya kung pag-uusapan ng oras, natural lang na hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong medicinal pills. Paliwanag ni Terence nang nakangiti. Hindi siya nagsisinungaling, kung wala ang spirit sense at refinement fire, walang paraan para magamit ang core ng mga spirit beast, kahit pa dumating ang tabletang Godzang Liju. Hindi mahalaga kung si Terence mismo ang nakaisip ng recipe, sigurado siyang mas komplikado at mas mahirap ang paraang ito kaysa sa espiritual na medisina. Pero ayaw niyang gawin lang ito ni Terence ng ganoon. Master Linford, sabihin mo lang sa akin. Ano ang pinakamabilis na bilis ng pagpino ng tableta? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang bagong hari ng mga spirit beast ng ating spirit beast clan ay magsasagawa ng seremonya ng koronasyon sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, kakailanganin natin ng maraming medicinal pills.
Kung kayo ni Grandmaster Ram ay hindi makapagpino ng sapat na medicinal pill sa lalong madaling panahon, magiging lubhang mahirap ito. Walang sinabing nagbabanta ang Azure Dragon, ngunit ang kanyang mga salita ay natural na may bahid ng babala. Ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop. Mukhang napakahalaga nito. Elder Azure Dragon, bigyan mo ako ng kaunting oras para pag-isipan ito. Nagliwanag ang mga mata ni Terence, ngunit itinago niya ito ng maayos. Naaalala pa rin niya na tinulungan na siya ng bagong hari ng mga espiritong hayop noon. Kung may pagkakataon siya, gusto niyang pumunta sa seremonya ng koronasyon at tingnan kung makakahanap siya ng paraan para sirain ang plano ng Central. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, pumalakpak si Terence, Elder Green Dragon, dahil nasabi mo na iyan, gagawin ko ang lahat. Pangako kong mapapabilis ko ang pagpino ng mga tableta sa listahan. Ginagarantiya ko na kaya kong magpino ng kahit isang tableta sa isang araw. Siyempre, ang bahagi ng tabletang ito ay para sa akin at kay Master Ram. Susubukan namin ang aming makakaya para makagawa ng 3 tableta sa loob ng 2 araw para sa aming dalawa. Maaari ko bang malaman kung kailan magsisimula ang seremonya ng koronasyon para sa hari ng mga espiritong hayop? Kakalkulahin ko kung ilang tableta ang maaari naming pinoin. Iyan ang pinakamabuti. Ang seremonya ng koronasyon ay gaganapin sa loob ng 1 buwan, kaya't gumawa ka ng mas maraming tableta sa lalong madaling panahon. Mas mabuting maging handa kaysa hasain ang iyong sibat sa harap ng labanan. Isang nasiyahan ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Azure Dragon. Pagkatapos ay humarap siya kay Dogen at pinagalitan, lumayo ka. Muntik na itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Master Linford. Kung may susunod pa, hindi mo na kailangang magpatuloy sa buhay. Ngumisi si Terence sa sarili. Nagpapakatanga lang ang Azure Dragon para pakalmayan siya. Hindi niya talaga sinisisi si Dogen. Kung hindi, bakit naman sasayangin ng isang elder sa Rift Realm ang hininga niya sa isang langgam na tulad ni Dogen? Pero kung susuway sila, pabayaan na lang nilang sirain ang kabilang panig. Napuno ng takot ang mukha ni Dogen. Hindi niya ito naisip sa ngayon. Inisip niya lang na talagang nagalit niya ang Azure Dragon. Agad siyang tumango at humingi ng tawad. Natatakot siyang ilabas talaga sa kanya ng Azure Dragon ang kanyang galit. Elder, iniisip lang kita. Hindi ko inaasahan na ganito karaming sikreto ang itinatago ni Master Linford. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong pagbayaran ang pagkakamali ko. Matapos humingi ng tawad si Dogen at makitang hindi naman talaga siya sinisisi ng Azure Dragon, dahan-dahan siyang natauhan at maingat na itinaas ang kanyang ulo. Anong klaseng pagkakataon ang gusto mo? Walang pakialam na sumulyap si Azure Dragon kay Dogen. Pakiramdam niya ay maaaring may silbi pa rin si Dogen sa kanya, kaya naman handa siyang mag-aksaya ng oras sa pakikinig sa kanyang kalokohan. Kung hindi, papatayin na sana niya ang matandang ito gamit ang isang sampal. Elder, ako ang Deputy Hall Master ng Nakajima Pill Hall. May karanasan ako sa alchemy. Ang pamangkin ko sa tuhod, si Bradley, ay isa ring sikat na henyong alchemist. Bagamat ang aming mga kasanayan sa alchemy ay mas mababa kaysa kina Master Linford at Master Ram, sapat na ang aming kakayahan para makagawa ng ilang simpleng tableta. Dahil hindi kayang gumawa ng maraming tableta ni na Master Linford at Master Ram, bakit hindi natin sila tulungan na gumawa ng mga tableta bilang suplemento sa 2 master? Ano sa palagay mo, Elder? Biglang naisip ni Dogen ang ganoong ideya. 6,182. Nagliwanag ang mga mata ni Bradley habang sumusunod siya sa kanya. Bigla niyang naramdaman na hindi naman pala ganoon katanga ang kanyang pangalawang lolo. Sa wakas ay nakaisip siya ng isang posibleng solusyon. Hanggat pumayag ang Azure Dragon sa kanilang kahilingan, katumbas na ito ng pagkilala sa kanilang pagkakakilanlan. Bagamat nasa likuran niya ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, makakabuo pa rin siya ng magandang relasyon sa angkan ng mga espiritong hayop. Magiging lubhang kapaki-pakinabang ito sa mga tuntunin ng kaligtasan at paggalaw. Higit sa lahat, ginawa ni Terence na parang napakaganda ng mga recipe na iyon. Hanggat hihilingin ni Green Dragon, magkakaroon silang dalawa ng pagkakataong makakuha ng mga bagong recipe. Ito ay isang negosyong walang pagkalugi. Elder Azure Dragon, sa tingin ko tama ang pangalawa kong lolo.
Kahit hindi tayo kasing advanced ni na Master Linford at Master Lerem, kaya pa rin nating gumawa ng mga normal na golden grade elixir. Hanggat maibibigay sa atin ni Master Linford ang recipe at matuturuan tayo kung paano gawin ang mga elixir, naniniwala akong matutulungan ka namin. Humakbang si Bradley pasulong, ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko sa Asher Dragon nang may ngiti sa kanyang mukha. Ginagawa niya ang lahat para ipaglaban ang pagkakataong ito. May katuturan ang sinabi mo. Sina Master Linford at Master Sia ay makakagawa ng ilang high-level na table task at kayong dalawa ay makakatulong sa paggawa ng ilang low-level na table task. Master Linford, ano sa palagay mo? Humarap si Qinglong kay Terence, walang emosyon ang mukha. Walang makakahula sa iniisip niya. Bahagyang ngumiti si Terence habang sumusulyap sa dalawa na puno ng pag-asa. Tila wala siyang pakialam. Elder Asher Dragon, may sama ng loob sa akin ang 2 taong ito. Kung gusto mong turuan ko ng alchemy ang mga kaaway ko, patayin mo na lang ako ngayon. Ang kakayahan ko sa alchemy ay sikreto ng sekta. Lalo na ang mga kaaway ko, kahit ilang alchemist lang na walang kinalaman sa akin, hindi ko sila ituturo. Kumaway si Terence ng may determinasyon. Naniniwala siya na kung talagang gusto ni Qinglong ang tableta, malalaman niya kung alin ang pipiliin niya. Gaya ng inaasahan, hindi pinilit ni Green Dragon ang isyu matapos marinig ang mga salita ni Terence. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay, kung ganoon nga, tapos na ang bagay na ito. Magpakabait kayong dalawa at huwag makialam sa alchemy ng 2 Grandmaster. Kung hindi, puputulan ko kayo sa libu-libong piraso, naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ito ng hamak na ito. Mabilis na yumuko ang dalawa at pinagsalikop ang kanilang mga kamao, nawala na sa kanila ang pagkakataong makuha ang recipe at kasanayan ni Terence, ngunit wala silang masyadong pakialam. Mas marami pang pagkakataon sa hinaharap, at hanggat kaya nilang panatilihin ang kanilang buhay ngayon, mananalo sila. Nagsalita pa si Green Dragon ng ilang salita bago tumalikod at umalis. Bumalik na sina Terence at ang iba pa sa kani-kanilang mga kwarto at ginawa ang kani-kanilang mga gawain. Pagkatapos ng 2 araw na katahimikan, nagpadala ang Green Dragon ng isang spirit beast na nahati sa huling bahagi ng bundok para kunin ang mga tableta. Binigyan siya ni Terence ng 2 tableta na matagal na niyang inihanda, ngunit agad na ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkadismaya. Bakit 2 lang? Sabi ng matanda, ibibigay mo raw ang 3 tableta sa loob ng 2 araw. Nagpabeya ba kayo? Malungkot ang mukha ng spirit beast expert na ito, at ang tono niya ay talagang hindi pala kaibigan. Ang 3 sa 2 araw ay isang bilis na makakamit lamang pagkatapos ng panahon ng katatagan. Sa ngayon, nag-aagawan pa rin tayo, kaya mas mabagal ang bilis. Dapat naiintindihan ito ni Elder Asher Dragon, mahinang sabi ni Terence. Hindi naman malaking bagay para sa kanya ang uminom ng 3 tableta, pero maaaring mapilitan ito ng Green Dragon. 2 lang ang kaya niyang inumin sa pagkakataong ito at unti-unting madaragdagan ang kanyang lakas sa hinaharap. Maiintindihan ni Elder Qinglong, pero ako, si Xiongbao, ay hindi. Sabi ng matanda 3, pero 2 lang ang ibinigay mo sa akin. Paano ko ito ipapaliwanag sa matanda? Kailangan mong uminom ng 3 tableta ngayon. Ang ekspertong ito sa spirit beast na nagngangalang Xiongbao ay labis na mapang-api. Saan niya nakuha ang kanyang kumpiyansa? Anong sinasabi mo? Kahit ang mga nakatatanda mo ay kailangang makipag-usap ng magalang sa boss ko, sino ka ba sa akala mo? Nang ahas kang gumawa ng malaking gulo dito, naniniwala ka bang sasampalin ka ng dakilang amo na ito hanggang sa mamatay? Itinaas ni Gusha ang kanyang manggas at tumalon palabas nang hindi hinihintay ang sagot ni Terence. Ilang araw na siyang nagtitimpi, at ngayong mayroon na siyang malaki at matigas na anak, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon para makipag-away. Sino ka ba? Umalis ka. Halatang hindi rin maganda ang ugali ni Xiongbao. Medyo nagalit siya matapos siyang pukawin ni Gusha. Tuwang-tuwa si Gusha sa kanyang puso. Ito ang epektong gusto niya. Tiyo mo ako. Kinakausap kita, tapos ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na maligaw. Alis ka. Nang mahilo si Xiongbao ni Gusha, halos mahilo rin siya. Bahagya siyang natigilan sandali at naramdaman niyang tama ang sinabi niya. Pagkatapos, ngumiti siya at naramdamang bumuti na ang kanyang kahusayan sa pagsasalita.
Hindi maintindihan ni Xiongbao ang sinasabi ni Gusia ng sandaling iyon. Tiyak na hindi iyon magandang bagay. Umungol siya sa galit at itinaas ang kanyang palad, handang turuan ng leksyon si Gusia. Nagpadala lamang si Green Dragon ng isang basta-basta na tauhan para kunin ang mga tableta, hindi pa binabanggit kung gaano kalakas sina Terence at ang iba pa o kung gaano sila kahalaga. Inisip ni Xiongbao na ang mga taong ito ay nabihag para gamitin bilang mga makina ng alchemy, kaya natural lang na hindi siya magiging mabait sa kanila. Bukod pa rito, kay Gusia, ang lalaking ito na mahilig makita ang mundong puno ng kaguluhan, tila naging makatwiran ang tunggalian. Nang makitang gagawa na ng aksyon si Xiongbao, labis na natuwa si Gusia. Pinag-iisipan pa rin niya kung hahayaan niya munang saktan siya ng ugok na ito at saka patayin sa paraang pagtatanggol sa sarili. Kung siya ang unang gagawa ng hakbang, baka magdulot ito ng gulo sa kanyang amo sa hinaharap, kaya sa ngayon ay matiis na lang niya ito. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano ni Gusia sa huli. Hindi naman sa nagbago ang isip ni Xiongbao, kundi dahil may pumihil sa kanyang mga kilos. Panginoon Xiongbao, sila ay mga alchemist na inimbitahan ng elder ng Azure Dragon para sa seremonya ng koronasyon. Kung aatakihin mo sila, ang mga kahihinatnen ay hindi mahuhulaan. Isang figure ang lumitaw sa harap ni Xiongbao nang itinaas niya ang kanyang kamay, at sinimulan itong hikayatin sa mahinang boses. Dahil sa sama ng loob ni Xiongbao, kung gusto niya talagang lumaban, tiyak na hindi niya ito mapipigilan. Mabuti na lang at itinaas niya lang ang kamay niya sa pagkakataong ito, kaya nang marinig niya ito, agad na nawala ang galit sa puso niya. Si Elder Azure Dragon at ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga Spirit Beast ang pinakamahalagang tao at bagay sa angkan ng Spirit Beast. Isa lamang siyang mababa at katamtamang antas na Spirit Beast sa tuktok ng huling yugto ng paghahati ng bundok. Kung guluhin niya ang mga bagay-bagay, walang makakapagligtas sa kanya. Ang malaking leon na apoy ang sumugod para pigilan si Xiongbao. Siya naman ang magbabantay kay Terence at sa iba pa ngayon. Kahit mahina siya, siya ang unang tumayo at pumihil kay Xiongbao noong nasa panganib si Terence. Bumantong hininga si Gusia sa awa. Alam niyang maganda ang relasyon ni na Terence at ng apoy na leon, kaya hindi niya ito masisisi sa pagiging mapanghimasok. Umaasa na lang siya na ilalabas ni Xiongbao ang kanyang galit sa apoy na leon para matulungan niya ito o kung ano paman. May katuturan ang sinabi mo. Hindi ko na kailangang ibaba ang sarili ko sa antas nila. Babalik ako at ire-report ito sa nakatatanda. Tingnan natin kung gusto kanyang turuan ng leksyon. Nagpakita ang oso ng isang mabangis na ngiti at tinitigan si Gusia. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis dala ang 2 tableta. 6,183. Bagamat tila isa siyang magaspang at pabaya na tao, may mga pagkakataon din na siya ay metikuloso. Ngayong gumawa na siya ng hakbang ng walang anumang dahilan, anuman ang maging resulta, maaaring hindi na siya makakuha ng kalamangan mula sa mga nakatataas. Kapag bumalik siya, palalalain niya ang mga bagay-bagay sa harap ng Elder ng Green Dragon at bibigyan ito ng utos. May mga benepisyo ang pagtatrabaho para sa mga matatanda. Kahit walang kredito, may pagsusumikap. Kung walang pagsusumikap, kahit papaano ay makikilala niya ang mga ito. Sa hinaharap, kung nais ng Green Dragon na i-promote ang isang tao, maituturing na isang tagumpay kung ang mukha ni Xiongbao ay biglang lilito sa kanyang isipan. Sa oras na iyon, uutusan siyang pumunta roon at turuan ang mga tao ng leksyon, papatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kaya bakit hindi? Natural lamang na hindi alam ni na Terence at ng iba pa ang plano ni Xiongbao. Pagkaalis nila, nagkunwari silang nagpasalamat sa dakilang leon ng apoy para sa tulong nito. Tagapag-alaga, masyadong mapanganib ang lugar na ito. Sa tingin ko dapat tayong humanap ng pagkakataon para makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nakalap ko na ang ilang impormasyon nitong mga nakaraang araw at nakagawa na ako ng daan para makatakas. Malaki ang posibilidad na makatakas tayo. Nagkunwaring nakikipag-usap ng walang katuturan ang apoy na leon kay Terence ng malakas at agad na hininaan ang kanyang boses, sinusubukang hikayatin si Terence na tumakas. Mahusay na leon ng apoy, pinahahalagahan ko ang iyong mabubuting intensyon, ngunit hindi ako maaaring sumang-ayon dito. Bukod pa rito na wala ako sa anumang panganib ngayon, kahit na mayroon man, hindi ko hahayaang isugal mo ang buhay ng iyong buong angkan.
Sige, huwag na nating pag-usapan pa ito. Bumalik tayo at ipagpatuloy ang pagpipino ng mga tableta upang maiwasan ang paghihinala. Mabilis na sagot ni Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao bago ibinalik sina Gusha at Ramlee sa kubo na may bubong na pawid. Walang magawa ang Fire Lion. Hindi lang siya ang nag-iisang bantay sa paligid ng kubo na gawa sa pawid. Hindi niya masyadong masabi kay Terence. Kung ihahayag niya ang relasyon nila ni Terence, lalo lang mahihirapan ang planong pagtakas. Sa kabilang panig ng kubo na gawa sa pawid, puno ng panghihinayang ang mukha ni Bradley. Sa wakas ay nakita na niya ang mga masters ng angkan ng mga espiritong hayop na malapit ng kumilos, ngunit hindi niya inaasahan na sa huli, wala itong mauuwian. Sinabihan siya ng lalaking may itim na sombrerong kawayan at ni Master Natoy na huwag kumilos ng padalos-dalos laban kay Terence, kaya natural lang na wala siya gagawin. Gayunpaman, kung kikilos ang angkan ng mga espiritong hayop, wala itong kinalaman sa kanya. Sa kasamaang palad, pinigilan siya ng apoy na leon. Bradley, ang spirit beast na yan ay may magandang relasyon kay Terence. Dapat ba natin itong ibunyag? Nawala na ba ng katulong ang batang ito? Tumayo si Dogen sa tabi ng bintana at bumulong kay Bradley. Pangalawang lolo, huwag mong hayaang buhay ang bantay na spirit beast na iyon. Baka maisipan nilang tumakas anumang oras, at saka tayo kikilos. Hindi lang tayo magkakaroon ng mas malaking kredito, kundi magagamit din natin ang pagkakataong ito para saktan si Terence. Kung sasabihin natin kahit kanino ngayon, hindi masasaktan si Terence. Ikinumpas ni Bradley ang kanyang kamay at tumawa ng may masamang hangarin. Hindi niya kayang magkusa na harapin si Terence, pero kung gusto ni Terence mamatay, wala itong kinalaman sa kanya. Hanggat nandito pa ang malaking leon ng apoy, kung gusto ni Terence na makatakas, kakailanganin niyang hiramin ang lakas ng malaking leon ng apoy. Kailangan lang ni Bradley na panoorin mula sa gilid at palihim itong itulak. May katuturan yan. Bradley, napaka-maalalahanin mo. Umupo na lang tayo rito at panoorin si Terence na tumalon sa hukay. Hindi ba dapat tayong mag-isip ng paraan para mas mabigyan sila ng pressure? Sa ganoong paraan, mas gugustuhin nilang umalis sa lugar na ito, di ba? Nagsisisi pa rin si Dogen na hindi gumawa ng hakbang si Xiongbao, baka sumugal sina Terence at ang iba pa para makatakas kung ginawa niya iyon. Maghintay na lang tayo at tingnan. Mas mabuting huwag na lang tayong makialam kung kaya natin. Maingat si Bradley. Ayaw niyang masangkot dito. Sa panig man ng itim na sombrerong kawayan o ng elder na Asher Dragon, hindi nila siya basta-basta bibitawan kung malalaman nilang nanlilin lang siya. Patuloy na nagbulungan ang dalawa, pinag-uusapan kung paano papatayin si Terence hanggat maaari habang pinoprotektahan ang kanilang mga sarili. Masyado lang talagang mahirap ang paraan, at walang saysay ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa, hinanap ni Larvey si Bradley. Muling pumunta ang dalawa sa bahay na kawayan upang makita ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero na kawayan sa ngalan ng pamamasyal. Wala roon si Larvey nang dumating si Xiongbao, ngunit narinig pa rin niya ang tungkol sa maliit na alitan, kaya tinanong niya si Bradley habang nasa daan. Hindi na nagdetalye si Bradley at maikling binanggit lamang ito. Habang nasa daan, isa pang espiritong halimaw ang sumali rin. Ang katulong na hinailan ng dating pinuno ng bantay at ang eksperto sa ganap na antas ng kaharian ng paghahati ng bundok ang siyang naging bagong pinuno ng bantay. Kapatid na Zing, kilala mo si Panginoong Hulin, kaya hindi na kita ipapakilala. Sa pagkakataong ito, gusto ni Panginoong Hulin na makilala ang Panginoong iyon, kaya kailangan ko ang tulong mo para ipakilala siya sa akin, kapatid na Zing. Tinapik ni Larvey ang balikat ni Bradley nang may ngiti at tiningnan ito. Kaya bibisita si Lord Hulin sa Panginoong iyon. Isang karangalan para sa akin na tulungan ka. Naunawaan ni Bradley na si Hulin ay kapareho ni Larvey at nais niyang makahanap ng ibang paraan. Natural lamang, hindi niya tatanggihan ang ganitong uri ng mabuting bagay. Habang dumarami ang mga espiritong halimaw na natipon ng lalaking may itim na sombrerong kawayan, mas malaki ang maitutulong nito sa kanya. Mas magiging kumpiyansa rin ito sa pakikitungo kay Terence sa hinaharap.
Ang tanging bagay na nakapagtataka kay Bradley ay nasaksihan mismo ni Hulin ang kanyang kaibigan, ang punong gwardya ng maagang yugto ng mapangwasak na kaharian, na sinampal hanggang mamatay ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Isa ba itong masokista? At nagmamadali siyang maghanap ng kanlungan gamit ang itim na sombrerong kawayan. Hindi ka ba natatakot na masampal hanggang mamatay? How? Bakit mo ako tinatawag na matanda? Magkaibigan naman tayong lahat. Sa hinaharap, aalagaan at tutulungan natin ang isa't isa. Unti-unti, magiging magkapatid tayo. Hindi ba't ganoon, kapatid na Zing? Tumawa si Hulin at tinapik ang balikat ni Bradley. Mukhang napakalapit nila na kung may makakita sa kanila na hindi nakakaalam ng sitwasyon, iisipin nilang magkaibigan sila ng matalik. Napakabukas palad ni Kuya Ho. Kung gayon, hindi magiging magalang si Kuya, magiging magkapatid tayo sa hinaharap, at gayon din si Kuya Larvy. Tumango si Bradley nang nakangiti. Dahil ang kabilang panig ang nagkusa na magpahayag ng mabuting kalooban, hindi na niya kailangang maging magalang. Karaniwan, ang isang eksperto sa Great Circle of Mountain Opening Realm ay hindi magiging interesado sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan sa isang maliit na figure sa bagong yugto ng kaluluwa tulad ni Bradley. Alam din niya na hiniram niya ang kapangyarihan ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, ngunit hindi mahalaga iyon. Hanggat maaari siyang humiram ng kapangyarihan, hindi mahalaga kung kanino niya ito hiniram. Mabilis silang tatlo na nakarating sa labas ng bahay na kawayan. Kadalasan itong isang pinaghihigpitang lugar para sa angkan ng mga espiritong hayop, kaya hindi sila natatakot na makita ng iba. Bukod dito, mayroong paghihigpit na pantikip sa banal na sentido. Maliban kung ang isang eksperto tulad ng Elder ng Asher Dragon ay pumipilit na pumasok, walang sino man ang makakakita sa sitwasyon ng tahimik. Dalawa kong kapatid, maghintay kayo rito sandali. Papasok ako at titingnan ko kung malaya ang Panginoong iyon, nakangiting sabi ni Bradley kina Hulin at Larvy, nagkukunwaring tahimik. Isa rin itong magandang pagkakataon upang ipakita na iba ang kanyang pagkakakilanlan. Siyempre, hindi niya ito maaaring palampasin. Ikinagagalak ko po. Dahil naglayas akong pumunta rito ngayon, hindi ko talaga alam kung may oras ang Panginoon para makipagkita sa akin. Kung ganoon, kailangan ko munang abalahin si kapatid na Zing na pumasok at ipaalam sa kanya. Hindi alintana ni Hulin. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Bradley. 6,184. Kung gayon, itong nakababatang kapatid na ito ang unang papasok. Tumango si Bradley at tumalikod upang maglakad patungo sa bahay na kawayan. Sa katunayan, wala siyang tiwala sa sarili. Kung haharangin siyang muli ng di nakikitang tunay na enerhiya tulad noong nakaraan, mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Hindi niya mapapanatili ang kanyang imahe bilang isang mapagkakatiwalaang katulong na nakasuot ng itim na sombrerong kawayan sa harap ni Hulin at Larvy. Mabuti na lang at pinagmasdan siya ng dalawang amo sa bahay na kawayan sa pagkakataong ito at hindi siya ginalaw. Tila tinuring talaga siya ng mga ito bilang isang nakababatang kapatid na siyang nagpaga ng loob niya. Pagdating nila sa pintuan ng bahay na kawayan, yumuko ng may paggalang si Bradley at sinabing, "Kamahalan, ang inyong nasasakupan, si Bradley, ay humihiling ng pakikipagkita. Tuloy kayo." Umalangaw-ngaw mula sa loob ang walang pakialam na boses ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Kasabay nito, kusang bumukas ang pintong kawayan ng walang anumang hangin. Gayunpaman, hindi makita ni Bradley, na nakatayo sa pinto, ang sitwasyon sa loob. Nang makapasok siya sa pintong kawayan ay saka lamang siya nakaramdam ng biglaang kaliwanagan. Mayroon pa ring dalawang tao sa bahay na kawayan, ang itim na sombrerong kawayan at ang pulang sombrerong kawayan. Maging ang kanilang mga posisyon ay hindi nagbago. Naisip ni Bradley kung nakaupo ba sila roon nitong mga nakaraang araw. Binabati ng inyong nasasakupan na si Bradley ang dalawang Panginoon. Gulong-gulo ang isip ni Bradley, at ang kanyang katawan ay automatikong nagsimulang yumuko. "Bradley, may balita ka ba ngayon?" Casual na ikinumpas ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ang kanyang kamay at walang pakialam na nagtanong.
Guro, nagpadala si Elder Green Dragon ng isang spirit beast na si Master na nagngangalang Xiongbao para inumin ang mga tabletang ginawa ni na Terence at ng iba pa. Nagkaroon sila ng kaunting alitan sa salita dahil sa dami, ngunit hindi sila nag-away. Bukod doon, wala na silang ibang ginawang hakbang. Magalang na sagot ni Bradley. Pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang sabihin sa mga taong may itim na sombrerong kawayan ang tungkol sa dakilang leon ng apoy. Hindi niya maaaring ipaalam sa Green Dragon na ang apoy na leon ay may mabuting relasyon kay Terence, kung hindi ay mawawala ang halaga nito. Kung tungkol naman sa itim na sombrerong kawayan, tila hindi naman malaking bagay na sabihin sa kanila. Sa pinakamabuti, alam na nila kung ano ang gagawin. May iba pa ba? Tila walang interes ang lalaking may itim na sombrerong kawayan sa ganoong kaliit na bagay. Ni hindi man lang niya naisip ang magtanong ng mga detalye. Panginoon ko, may bagong pinuno ng bantay, si Hulin, sa labas. Malamang ay sinabihan siya ni Larvio na sumama sa iyo, kaya lumapit siya sa akin at hiniling na ipakilala ko siya sa iyo. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Walang balak si Bradley na angkinan ng kredito para sa bagay na ito, kaya inilarawan niya ang mga katotohanan ng Obetebo. Inirekomenda ni Bradley si Larvie, kaya kahit ano pa ang maging pagkilala kay Larvie, natural lang na may bahagi siya rito. Hindi niya alam kung ang biglaang paghiling ni Hulin na sumali ay isang biyaya o isang sumpa. Alam ni Bradley na tamang gawin ang pag-iwas sa kanyang responsibilidad. Ang bagong pinuno ng mga gwardya. Papisokin natin siya at makipag-usap. Kung tapat siya sa paglilingkod sa atin, may silbi siya. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Mas maayos ang pakikitungo niya kay Hulin kaysa kay Larvie. Kahit papaano ay handa niya itong bigyan ng pagkakataong makilala. Hindi nagtanong si Bradley nang walang kwentang tanong kung papapasukin ba niya si Larvie. Sinabi lang ng lalaking may itim na sombrerong kawayan na papapasukin si Hulin, na nangangahulugang hindi sapat ang kakayahan ni Larvie. Mapapahiya lang siya kung magsasalita pa siya ng higit pa. Oo, papapasukin ng nasasakupang ito si Hulin. Sagot ni Bradley at humarap para tawagin si Hulin. Nang marinig ni Hulin ang tawag, pumasok siya ng nakangiti at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pagbati, mga ginoo. Ako si Hulin. Handa akong magambag ng kaunti sa ilalim ng inyong pamumuno. Sana ay tanggapin ninyo ako. Masasabing mapagkumbaba ang mga salita ni Hulin. Dahil sa kanyang katayuan sa angkan ng mga espiritong hayop, hindi na niya kailangang maging ganoon kakumbaba. Si Bradley, na nakatayo sa isang tabi, ay nakaramdam na tila may plano si Hulin. Masyado kang seryoso. Kakampi kami ng angkan ng mga espiritong halimaw noong una pa lang, at nandito na kami ngayon sa teritoryo mo. Mabuti na lang at handa kang tumulong sa amin, pinunong ho. Malugod ka naming tinatanggap. Maaabala ka pa namin sa hinaharap. Malumanay at magalang na nagsalita ang lalaking may itim na sombrerong kawayan kay Hulin. May bahid pa nga ng ngiti sa kanyang mga salita, na labis na ikinagulat ni Bradley. Si Hulin ang dumating para mag-alok ng serbisyo sa lalaking may itim na sombrerong kawayan. Bakit bigla siyang naging magalang? Ibang-iba ito sa dati niyang estilo. Bagamat kakaiba ang tingin niya rito, hindi naman ganoon katanga si Bradley para magtanong. Tumabi siya at nagkunwaring walang narinig. Tumawa ng mahina si Hulin at pinuri ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Si Junior Brother Natoy, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang nagsalita, Bradley, sabihin mo sa akin ng detalyado ang tungkol sa maliit na alitan na nabanggit mo ngayon lang. Bakit nauwi sa ganito? Kuya Natoy, bakit bigla kang naging interesado rito? Nag-aaway lang naman kami, may problema ba? Nagtatakang tanong ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Kailangan pa bang banggitin ang ganoon kaliit na bagay? Senior brother, hindi ka ba nakukuryuso? Bakit naman magkakaroon ng alitan sa salita ang isang spirit beast kay Terence? Kung alam lang nila kung gaano kahalaga si Terence, wala sanang magaganap na alitan, pero dahil nangyari na yon, hindi ito basta-basta bibitawan ng mga spirit beast. Hindi ka ba nakukuryuso kung ano ang dahilan nito?
Tumawa si junior brother Natoy at ipinaliwanag ang kanyang pagsusuri sa mahinahong tono. Noong una, hindi ito pinansin ng lalaking naka-black hat, kaya hindi niya inisip ang dahilan. Pero matapos marinig ang sinabi ni junior brother Natoy, nakaramdam siya ng kakaiba. Bradley, sabihin mo sa akin ng detalyado ang nangyari. Dahil nag-aalinlangan siya, sinenyasan ng lalaking nakasuot ng itim na sombrero si Bradley na magpaliwanag. Nagkataon lang na si Hulin ang pinuno ng mga gwardya, kaya binigyan niya ito ng ilang payo. Opo, Panginoon ko. Ipinahayag ng espiritong halimaw na si Master Xiongbao ang kanyang pagkadismaya dahil sa kakulangan ng mga tableta. Hindi na nakapagpigil si Gusha, na nasa tabi ni Terence, at nakipagtalo sa kanya. Nagalit ang magkabilang panig, at lalaban na sana si Xiongbao, ngunit pinigilan siya ng isang nagliliyab na Lion Guard. Pagkatapos ng ilang panghihikayat, kumalma ang magkabilang panig at hinayaan na lang ang bagay na ito. Mga gwardya ng Liyong Apoy. Ano ang pinagmulan ng espiritual na halimaw na ito? Paano nito mapipigilan ang dalawang grupo na malapit ng maglaban? Tiningnan ni nakababatang kapatid na Natoy si Hulin ng may interes. Bilang pinuno ng mga gwardya, dapat ay may kaunting pag-unawa siya sa kanyang mga tauhan. Alam ko. Isa itong dakilang leon ng apoy mula sa sekular na mundo. Siya ay orihinal na itinalaga upang bantayan ang mga guho sa lungsod ng paglilinang ng Oduo. Kamakailan lamang, walang sapat na tauhan, kaya inilipat siya rito upang tumulong. Mababa ang lakas ng lalaking ito at kaka-rating lang niya sa mahiwagang yugto ng pag-akyat kamakailan lamang. Tama lang, hindi niya dapat kayang pigilan si Xiongbao. Mukhang matalino naman siya. Hindi ito masyadong inisip ni Hulin at casual na nagkomento tungkol sa dakilang leon ng apoy. Tila bahagyang tumango si junior brother Natoy, bahagyang nanginginig ang kanyang sombrerong pulang kawayan. Maganda ang swerte ni Terence. Kung makakalaban sila ni Xiongbao, papatayin siya ng angkan ng mga espiritong hayop. Makakatipid sila ng malaki dahil dyan. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Matagal na niyang gustong gamitin ang angkan ng mga espiritong hayop para maalis si Terence. Mas makabubuti kung magagawa niya ito nang hindi nakikialam. 6,185. Hindi sinasadya ng nagsasalita, ngunit napansin ito ng nakikinig. Nag-aalala si Hulin na baka hindi siya magkaroon ng pagkakataong magpasikat, ngunit pagkatapos marinig ito, biglang naging aktibo ang kanyang isipan. 2 beses na umikot ang kanyang mga mata, at nagpakita siya ng isang may kumpiyansang ngiti. Mga Ginoo, hindi mahirap para sa amin na mga espiritong halimaw na patayin si Terence at ang iba pa. Kung gusto ninyo, maaari ko itong ayusin ng palihim. Sa susunod na may dumating para kumuha ng mga tableta, hahayaan natin silang magkaroon ng hindi maiiwasang alitan. Akala ni Hulin ay ipinapakita niya ang kanyang katapatan, ngunit si Bradley ay nanunuya na sa kanyang puso. Alam niyang naghahanap ng gulo ang taong ito. Mabuti na lang at hindi niya inako ang responsibilidad sa pag-recruit sa kanya, kung hindi ay baka sa kanya ibuhos ng 2 lalaking may sombrerong kawayan ang kanilang galit. Tila interesado ang lalaking may itim na sombrerong kawayan. Kakasali lang sa kanila ni Hulin, at kung mapapatay niya si Terence, maaaring isisi ni Central ang lahat ng sisi sa angkan ng mga espiritong halimaw pagkatapos nilang putulin ang kanilang relasyon kay Hulin. Hindi ito isang bagay na hindi magagawa, at mataas ang posibilidad na magtagumpay. Kapatid na Natoy, ano sa palagay mo ang mungkahi ni Hulin? Mukhang posible ito. Hindi agad nakapagdesisyon ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, ngunit lumingon upang tanungin ang lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan. Nakatatanda kong kapatid, sa tingin ko ay hindi ito magandang ideya. Ayos lang kung magtagumpay si Hulin, pero kung mabaigo siya, madali tayong masasangkot. Mapapressure man mula sa itaas o ng alyansa sa angkan ng mga espiritong halimaw, magdurusa tayo ng malaking pagkalugi. Hindi natin ito kayang tiisin. Kaya, para sa kaligtasan, mas mabuting huwag na lang tayong mag-isip. Nag-isip sandali si nakababatang kapatid na Natoy bago sinagot ang tanong ng lalaking may itim na sombrerong kawayan.
Mataktika ng kanyang mga salita, ngunit matatag ang kanyang saloobin. Hindi siya sumang-ayon sa panukala ni Hulin. Noon pa man ay iniisip na ni Hulin na ang namamahala ay ang itim na sombrerong kawayan. Bukod pa rito, mula sa paraan ng kanilang pakikipag-usap sa isa't isa, ang itim na sombrerong kawayan ay siya ring nakatatandang kapatid ng pulang sombrerong kawayan. Dahil interesado ang itim na sombrerong kawayan sa kanyang plano, syempre gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong sa plano. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Sisiguraduhin kong walang kahit isang patak ng tubig na Tatelsek. Hindi ko kayo hihilahin sa ganito. Hanggat tumatango kayo, mamamatay sina Terence at ang iba pa. Kailangan nyo lang umupo rito at manood. Tinapik ni Hulin ang kanyang dibdib at tumingin sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ng may matalim na tingin. Kung gusto niyang makuha ang tiwala ng lalaki, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Kung wala siyang magagawa, paano siya magiging mapagkakatiwala ang katulong ng lalaking nakasuot ng itim na sombrero? Alam na alam ito ni Hulin, kaya natural lang na ginawa niya ang lahat para matapos ang gawain at maging mahalagang tao sa puso ng lalaki. Tapos ka na ba? Malamig na sabi ni junior brother Natoy pagkatapos ni Hulin. Umiling si Bradley, alam niyang lubos na nasaktan ni Hulin si Master Natoy. Ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ang maaaring namamahala rito, ngunit ang mga salita ni Ginoong Natoy ay may malaking kahulugan din. Maaari nila itong pag-usapan, ngunit ang iba ay walang karapatang sumabad. Isang lalaking kara-rating lang sa huling district ang nang-ahas na pabulaanan ang mga salita ni Ginoong Natoy. Sa mas seryosong pagbigkas, parang isang sampal sa mukha ito, kaya hindi nakakapagtaka na nagalit si Ginoong Natoy. Matalino si Bradley para manahimik. Ayaw niyang masangkot sa gulo na ito, at iyon ang pinakamahusay na pagpipilian para protektahan ang sarili ngayon. Tapos na po ako. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, Ginoo? Natigilan si Hulin at walang malay na nagtanong. Pagkatapos, nakita ni Hulin ang isang paa na biglang sumulpot sa kanyang dibdib at agad siyang pinalipad. Bagamat malinaw niyang nakikita ang paa, wala na siyang oras para gumanti. Napalipad siya na parang bola ng kanyan. Bagamat protektado ang gusaling kawayan ng isang mahigpit na pormasayon, masyadong malakas ang momentum ni Hulin. Malamang na masisira niya ang gusaling kawayan. Napadilat ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at ikinumpas ang kanyang kamay. Huminto si Hulin sa ere at dahan-daang lumipad pabalik. Junior brother Natoy, ang init-init mo talaga. Dapat magtimpi ka sa hinaharap. Tutal, nandito naman si Hulin para sumama sa amin. Hindi mo siya maaaring biguan. Tila sinusubukang hikayatin ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan si junior brother Natoy, ngunit hindi niya ito sineryoso. Nang marinig iyon ni Hulin, talagang nadismaya siya. Biglang tumalsik ang dugong halos hindi niya mapigilan. Biglang pinagsisihan ni Hulin ang desisyon niyang masangkot sa gulo na ito. Hindi magandang umunlad ng maayos sa angkan ng mga espiritong hayop. Sa kanyang katayuan, kahit hindi siya makapasok sa tunay na matataas na antas, komportable pa rin siyang namumuhay sa gitna at mababang antas. Tama ang nakatatandang kapatid, maaalala rin ito ng nakababatang kapatid. Pero itong si Hulin ay matagal na tayong hinihimok na harapin si Terence, malamang may ginagawa siya. Sa pagkakaalam ko, dapat ay kaibigan siya ng dating nasasakupan ng nakatatandang kapatid, hindi ba? Dahil nakita niyang personal na pinatay ng nakatatandang kapatid ang kaibigan niya, nagmadali pa rin siyang lumapit para ialok ang kanyang serbisyo. Sa tingin ko ay wala siyang anumang lihim na motibo. Itinuro ni nakatatandang kapatid na Natoy si Hulin at walang pakialam na sinabi. Sa isang kisap mata, naitala na niya ang krimen ng pagkakaroon ng masamang intensyon dito. Muling samukha si Hulin ng dugo. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang magawa. Sa katunayan, mayroon siyang kaunting pagkamakasarili. Gayunpaman, ang malalakas ay nanghuhuli sa mahihina sa mga espiritong halimaw. Wala siyang malapit na relasyon sa dating pinuno ng bantay, kaya hindi niya isugal ang kanyang buhay para sa isang yumaong kaibigan. Ang pagkamakasarili na iyon ay walang kinalaman sa dating pinuno ng bantay.
Tama si Kuya Natoy, kaya papatayin mo ba siya? Ano man ang mangyari, walang nakakaalam na darating siya, kaya hindi naman malaking bagay na patayin siya. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, inihagis ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan si Hulin, na lumulutang sa harap niya, sa paanan ni nakababatang Kuya Natoy. Malinaw ang kanyang ibig sabihin. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa kanya. Hindi ako makikialam. Mga Ginoo, pakisuyo po na huwag ninyo akong patayin. Ang hamak na ito ay taos-pusong naghahangad na maglingkod sa inyo. Dati, buong puso ko rin kayong pinaplano, mga Ginoo. Kung lumampas man ako sa aking hangganan, patawarin ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, buong puso akong magtatrabaho para sa inyong dalawa, hindi na ako mag-aatubiling magdalawang isip pa. Nilunok ni Hulin ang dugo sa kanyang bibig at mabilis na lumuhad sa lupa, nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa takot. Ang punong gwardya kanina ay nasa unang yugto ng paghahati ng lupa, kaya madali siyang mapatay ng itim na sombrerong kawayan. Nasa ganap na antas pa lamang siya ng paghahati ng bundok. Kung hindi siya handang pakawalan ng pulang sombrerong kawayan, tiyak na hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. Para sa kaligtasan, hindi alintana ni Hulin na isuko ang kanyang dignidad. Hanggat mayroon siyang pagkakataong mabuhay, itatapon niya ang lahat ng mga walang kwentang bagay. Dahil medyo mataktika ka, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumanghel si Junior Brother Natoy at kumuha ng itim na tableta. Inihagis niya ito sa harap ni Hulin at sinabing, inumin mo itong Pildores na sumisira ng kaluluwa at maaari na kitang inumin. Kung maganda ang iyong gagawin sa hinaharap, mawawala ang lason sa iyong katawan. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Hulin. Hindi epektibo ang mga human elixir sa mga spirit beast, pero iba ang mga lason. Ang mga lason na maaaring pumatay sa mga tao ay malamang na maaaring pumatay sa mga spirit beast, at ang ilan ay maaaring mas epektibo pa. 6,186. Isa na rito ang Pildores na sumisira ng buto at lumalamon ng kaluluwa. Bagamat hindi pa ito nakikita ni Hulin ng personal, may mga narinig siyang chismis tungkol dito. Alam niya kung gaano ito kalakas. Sa kasamaang palad, nasa mas mapanganib na sitwasyon siya. Gaano man kalala ang lason, kailangan niya itong inumin ng nakapikit. Kung hindi, mamamatay siya agad. Walang oras para mag-atubili. Matapos maunawaan ang mga mahahalagang punto, agad na nagngingit-ngit si Hulin at nilunok ang Pildores na sumisira ng kaluluwa at nagpapahina ng buto. Pagkatapos ay tumawa siya ng mapait. Mga Ginoo, iniisip ko kung paano gagawin ng mababang loob na ito upang makuha ang panlunas ng Pildores na sumisira ng buto at nagpapahina ng kaluluwa. Sa katunayan, hindi mahirap pinuhin ang Pildores na sumisira ng kaluluwa at nagpapahina ng buto. Ito ay isang lason na may kulay dilaw na antas na maaari lamang maging epektibo sa mga cultivator na nasa ilalim ng yugto ng pagbuo ng lupa. Kapag ang kanilang lakas ay umabot na sa yugto ng paghahati ng dagat, tuluyan itong mawawala ng bisa. Gayunpaman, mayroong daan-daang paraan upang makagawa ng Pildores na lumalamon ng kaluluwa, at mayroon ding daan-daang panlunas. Kung hindi alam ng isang tao kung alin ang nalason at basta-basta uminom ng iba't ibang panlunas, ang lason ay dedouble lamang at magiging hindi na magagamot. Dahil dito, walang naisip si Hulin na lumaban. Ang gusto lamang niya ay tapusin ang gawain ng dalawang lalaking may sombrerong kawayan at ipagpalit ito sa tamang panlunas upang mailigtas ang kanyang buhay. Napakasimple lang, magtrabaho ka lang para sa amin ng buong puso. Una sa lahat, tandaan, hindi maaaring malagay sa alanganin sina Terence at ang iba pa sa ngayon. Kailangan mong siguraduhin ang kanilang kaligtasan, ngunit kailangan mong bantayan ng mabuti ang bawat galaw nila sa lahat ng oras. Hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Itinaas ni Junior Brother Natoy ang kanyang kanang hintuturo at mahinahong inutusan si Hulin. Oo. Sa wakas ay naintindihan na ni Hulin kung bakit siya pinagdaanan nito, nang bobola niya ang maling tao. Gusto ni Terence na mabuhay pa siya, pero ginagawa niya ang lahat para mawala ito. Isa ng biyaya na buhay pa rin siya.
Pangalawa, hindi mo na kailangang panatilihin ang iyong posisyon bilang pinuno ng mga gwardya. Pagbalik mo, ipahayag mo na mahusay ang ginawa ng malaking leon sa pagpapahinto ng alitan sa pagitan ni Xiongbo at Terence, kaya siya ang mamamahala sa lahat ng gwardya sa panig ni Terence. Maaari ka nang maging katulong ng malaking leon. Hindi alam ni nakababatang kapatid na Natoy kung bakit niya ginawa ang ganoong kahilingan. Kahit ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ay hindi naintindihan. Panginoon ko, ang Great Fire Lion na iyon ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang Ascension Realm. Halos hindi siya kwalipikado bilang isang bantay. Hindi ba't medyo hindi naaangkop ang maging isang pinuno? Hindi naman sa ayaw kong isuko ang aking posisyon, pero walang ibang makukumbansi. Napanganga si Hulin at tiningnan ang kanyang junior brother, ang Red Bamboo Hat na si Natoy. Hindi naman sa ayaw niyang makipagtulungan, pero ang sitwasyong ito ay madaling magdulot ng galit sa mga nakatataas sa angkan ng mga spirit beast. Kaya nga ikaw ang dapat niyang maging katulong. Sa tulong mo, sino ang maglalakas loob na sumalungat? Kung tungkol naman sa labas ng mundo, ikaw pa rin ang pinuno, at hindi mo na kailangang gumawa ng malinaw na linya sa pagitan mo at nila. Sige, sabihin na lang natin ng ganyan. Ikinumpas ni junior brother Natoy ang kanyang kamay, hudyat kay Hulin na umalis na. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hulin, ngunit wala siyang magagawa. Yumuko na lamang siya sa dalawa at umalis. Gusto niya sana silang samantalahin sa pagkakataong ito, ngunit binawian na siya ng buhay. Pagkaalis ni Hulin, sinabi ni junior brother Natoy kay Bradley, na nagkukunwaring patay, Bradley, kontaken mo ang Great Fire Lion pagbalik mo at iparating ang ating mabuting kalooban. Dapat ay isa siyang matalinong spirit beast at alam ang gagawin. Ang kailangan natin ngayon ay isang spirit beast na may talino. Napuno ng pandidiri ang puso ni Bradley habang iniisip niya ang sarili, ang talino naman ng Fire Lion na yan. Nagawa niyang pigilan ang alitan dahil lang sa pangalan niya ang Green Dragon, at kaibigan din siya ni Terence. Wala talagang pagkakataong mahuli siya, di ba? Pero hindi sinabi ni Bradley ang iniisip niya, dahil sa tingin niya ay maganda ang ayos ni Master Natoy. Sa kapangyarihan ng malaking leon na apoy, mas madali para kay Terence na makatakas. Sa madaling salita, mas madaling mahulog si Terence sa bitag. Hindi ba't ito ang gustong makita ni Bradley? Bakit siya utol? Ginoo, makatitiyak po kayo. Naiintindihan ng nasasakupang ito ang dapat gawin. Yumuko si Bradley at itinapat ang kanyang mga kamao ng may paggalang upang ipakita ang kanyang pagsunod sa utos. Matapos paalisin si Bradley ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, lumingon siya at nagtanong, kapatid na Natoy, anong ginagawa mo? Hindi ba nila kayang kontrolin si Hulin? Bakit niya kinailangan pang maghirap sa paggapos sa dakilang leon ng apoy? At pilit na itinutulak ang dakilang leon ng apoy papunta sa posisyon ng pinuno ng bantay. Senior brother, hindi ba sa tingin mo magandang hakbang ito? Ang Great Fire Lion ay isa lamang piyon na ginagamit upang subukan ang Spirit Beast Clan at magsilbing pundasyon ng ating kooperasyon. Kung hindi man lang natin ito matiis, ang katapatan ng Spirit Beast Clan ay dapat isaalang-alang muli. Kailangan nating maging mas maingat sa ating kooperasyon sa pagkakataong ito. Natawa si junior brother Natoy habang ibinabahagi ang kanyang plano. Kung tungkol sa kung talagang iniisip niya iyon, mahirap sabihin. Hindi masyadong pinag-isipan iyon ng lalaking naka-black hat. Naisip niya na nagmumukhang bata si junior brother Natoy. Ang pagsubok sa kanya ay malamang na maging hadlang sa kanilang kooperasyon. Maaari pang makaapekto ang insidenteng ito sa kanilang kooperasyon. Gayunpaman, kahit hindi kasing lakas niya si junior brother Natoy, ang bilis ng kanyang pag-unlad ay nakakatakot. Siya ang may pinakamalaking potensyal sa Central. Kasalukuyan siyang napakasikat, kaya wala siyang masabi. Kuya Natoy, hindi ka nagkakamali. Ang tanga ko lang talaga at hindi ko masyadong maintindihan. Bakit hindi mo ipaliwanag sa akin ng detalyado? Casual na sabi ng lalaking may itim na sombrerong kawayan, binigyan si Kuya Natoy ng pagkakataong magpasikat. Senior brother, masyado kang mahinhin. Ngayong ayaw mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay na ito, ipapaliwanag ko na ang mga iniisip ko.
Pakitama naman. Ikinuyom ni Junior Brother Natoy ang mga kamao sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, huminto sandali para ayusin ang mga iniisip, at sa kadahan-daang sinabi, inilaan sa atin ng Spirit Beast Clan ang lugar ng Zinduansi bilang base natin sa Timog Kontinente, kaya tayo dapat ang namamahala sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Ang buong lugar ng Zinduansi ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Spirit Beast Clan, kaya gusto kong gamitin ang paraang ito para subukan ito. Sinadya niyang i-promote ang isang mahinang Spirit Beast tulad ng Great Fire Lion para makita ang reaksyon ng mga nakatataas sa Spirit Beast Clan. Hindi pa rin ito masyadong iniisip ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay hindi na ito kailangan. Sa anumang kaso, ang dakilang leon ng apoy na ito ay walang kinalaman sa atin. Kahit ano pa ang maging reaksyon ng angkan ng mga espiritong hayop, wala itong kinalaman sa atin. Kung talagang makukuha niya ang pagkakataong ito para umangat sa tuktok, nangangahulugan ito na ang kanyang utak ay talagang nakahihigit sa kanyang kauri. Dahil sa koneksyon na ito, kakampi natin siya kahit ano paman. Tutal, hindi maniniwala ang angkan ng mga espiritong hayop na hindi siya isa sa atin. Tungkol naman sa pagkabigo, wala nang gaanong masasabi. Kayang gawin ng angkan ng mga espiritong hayop ang anumang gusto nila sa kanya. Wala kaming pakialam. Nagkibit-balikat si Junior Brother Natoy, ipinapahiwatig na pinili niya ang dakilang leon ng apoy dahil nakahanap lang siya ng pakain ng kanyan. 6,187. Tumango ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Ang dakilang leon ng apoy ay parang pamangwit, at gayon din si Hulin. Pagkatapos ng pangyayaring ito, malalaman ng angkan ng mga espiritong hayop na kontrolado na si Hulin ng sentral na pamahalaan. Kung hindi, bakit nila ibibigay ang posisyon ng pagiging pinuno upang tulungan ang isang mahinang espiritong hayop tulad ng dakilang leon ng apoy? Napakalinaw ng ibig sabihin ni Junior Brother Natoy. Gusto niyang gamitin ang dalawang hindi kinakailangang kanya na Spirit Beast na ito para subukan ang saloobin ng Spirit Beast Clan. Sa lugar ng Zinduansi, sino ang tumupad sa kanyang pangako? Kung pumayag ang angkan ng mga espiritong hayop sa walang kabuluhang kaayusan ng mga tauhan ni Junior Brother Natoy, nangangahulugan ito na ang karapatan ng Central na magsalita sa lugar na ito ay nalampasan na ang angkan ng mga espiritong hayop. Kung ito ay muling lumakas, nangangahulugan ito na ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig ay mababaw lamang. Ang buong lugar ng dagat Jenduan ay ibinigay lamang sa Central sa pamamagitan ng pasalita. Sa katunayan, hindi ito sinasadya ng angkan ng mga espiritong hayop. Tunay ngang maalalahanin si Junior Brother Natoy. Hintayin na lang natin at tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng mga Spirit Beast bago tayo gumawa ng anumang plano. Hindi pa rin iniisip ng lalaking may itim na sombrerong kawayan na tama si Junior Brother Natoy, ngunit hindi siya tumutol. Wala namang mawawala sa pagsubok. Makakabuti sana para sa kanyang mga plano sa hinaharap kung mauunawaan niya ang iniisip ng mga Spirit Beast. Matapos magkasundo ang dalawa, naayos na ang usapin. Kasabay nito, ang nalulungkot na si Hulin, Bradley, at Larvy ay bumalik sa kubo ni Terence. Hindi pa nagbabago ng oras ang malaking leon, kaya tinawag siya ni Hulin sa isang bakanteng kubo at kinausap ito kay Bradley ng 12 minuto. Nang lumabas ito, medyo natulala pa rin ang malaking leon na apoy, hindi maintindihan kung paano ito biglang naging pinuno ng mga espiritong halimaw na nagbabantay kay Terence. Sa lakas niya, kahit hindi siya ang pinakamahina sa lahat ng gwardya, kahit papaano ay nasa ilalim siya ng 3. Paano siya naging pinuno ng ganoon na lang? Kahit ano paman, mabuti iyon para kay Terence. Matapos itong maunawaan ng malaking apoy na layon, hindi niya ito tinanggihan. Kailangan niya munang mag-isip ng paraan para mailigtas si Terence. Wala nang iba pang mahalaga. Tinipon ni Hulin ang lahat ng gwardya ng Spirit Beast at nag-anunsyo. Gayunpaman, hindi niya direktang sinabi na ang Great Fire Lion ang pinuno ng gwardya. Tutal, may mga tao mula sa iba't ibang paksayon sa Spirit Beast Clan sa mga taong ito. Hindi siya maaaring maging masyadong halata dahil mahihirapan siyang ipaliwanag.
Pagkatapos umalis ng lahat, nakahanap ng bakanteng espasyo ang malaking leon at pumunta kay Terence na may dahilan para tingnan ang progreso ng pagpipino ni Terence. Tagapag-alaga, bigla na lang akong naging pinuno ng mga gwardya. Kung handa kang umalis, ang antas ng tagumpay ay ilang beses na mas mataas kaysa dati. Samantalahin mo ang pagkakataong ito at dali-daling sumama sa akin, ha? Lumapit ang nagliliyab na leon upang sabihin kay Terence ang nangyari at upang hikayatin si Terence na umalis muli. Normal lang ang pagtanggi ni Terence, pero pakiramdam ng nag-aalab na lion ay hindi bababa sa 60% ang tagumpay sa pagkakataong ito, kaya naglakas loob siyang sumubok muli. Mahusay na leon ng apoy, pareho lang ito kahit ilang beses mo pa itong sabihin. Hindi na ako aalis kasama mo, kaya hindi mo na ako kailangang kumbansihin pa. Sabihin mo sa akin kung paano ka naging pinuno ng mga gwardya muli at huwag kang mag-iwan ng anumang detalye. May pakiramdam ako na hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Hindi siya aalis sa lugar na ito ngayon, kaya mahalagang makita ang plano ng kalaban. Medyo naguguluhan din ako tungkol dito. Ayon kay Bradley, tila nakita ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, na nakikipagtulungan sa aming angkan ng mga espiritong hayop, ang aking potensyal at inayos para sa akin na pumalit sa bantay ng mga espiritong hayop. Hindi ko alam ang mga detalye, kaya maaari ko lang ulitin ang sinabi niya. Pinigilan ng dakilang leon ng apoy ang pagkalito sa puso nito at tuluyang ginaya ang mga salita ni Bradley. Ganoon ba? Medyo kakaiba nga. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at napaisip ng malalim. Base sa lahat ng senyales, tila tinutulungan sila ng lalaking may pulang sombrerong kawayan, sinasadya man o hindi. Hindi talaga dapat nangyari ito. Maaari kayang sinatoy iyon. Tinutulungan ba niya ang grupo ni Terence dahil kay Leandro? Kung ganoon nga, hindi ba't mas mabuti kung hindi sila nahuli noong una pa lang? Pero kung tutuusin, ang mga nakahuli sa kanila ay tila galing sa angkan ng mga spirit beast, at wala talaga itong kinalaman kay Junior Brother Natoy. Umiling si Terence at nagpasyang isantabi muna ang bagay na ito. Wala siyang magagawa kung hindi kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Natoy, at kailangan niya makilala ng personal ang lalaking ito kung may pagkakataon siya. Dakilang leon ng apoy, dadalo ka ba sa seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop? Naalala ni Terence na gumagawa siya ng mga tableta para dito. Oo, ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop ay isang malaking kaganapan para sa buong angkan ng mga espiritong hayop. Lahat ng mga espiritong hayop ay lalahok. Gayunpaman, ang buong Timog Kontinente ay nasa ilalim ng kontrol ng ating angkan, kaya walang magiging problema kung aalisin natin ang mga gwardya sa araw na iyon. Sino mang manggahas na gumawa ng gulo sa oras na iyon ay siyang mananagot sa galit ng buong angkan ng mga espiritong hayop. Naniniwala akong walang sino man ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Mukhang mayabang ang dakilang leon ng apoy. Matapos manatili sa angkan ng mga espiritong hayop ng ilang taon, nakabuo siya ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa buong angkan ng mga espiritong hayop. Gusto ko rin itong makita. May paraan ka ba para madala ako roon? Hindi tumayo si Terence sa seremonya. Naglakas loob pa nga ang malaking leon na apoy na pakawalan ito ng palihim, kaya hindi dapat maging problema na dalhin siya sa seremonya ng koronasyon para makita ito. Gaya ng inaasahan, agad na tumango ang Great Fire Lion at sinabing, maliit na bagay lang yan. Dadalhin kita roon para tingnan. Kung may pagkakataon, mas mabuting umalis ka na sa Timog Kontinente. Napag-usapan na natin yan, magandang pagkakataon talaga para umalis ka kapag narito na ang seremonya ng koronasyon, dahil lahat ng matataas na opisyal ay magtitipon sa oras na iyon. Kung walang pangangasiwa ng mga eksperto, mas magiging madali para sa iyo na umalis. Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Dakilang leon ng apoy, oras na para umalis ka. Kung magtatagal ka ng matagal, maghahinala ka. Kumaway si Terence sa malaking leon ng apoy. Hindi niya inakalang kayang supulan ng malaking leon ng apoy, ang mapang apong pinuno ng mga bantay, ang lahat ng mga bantay. Kapag oras na para mag-ingat, mas mabuting mag-ingat.
Naunawaan din ito ng malaking leon, kaya pagkatapos magpaalam kay Terence, tumalikod siya at nilisan ang kubo na damuhan, patuloy na pinaplano ang ruta ng pagtakas at paghahanda ni Terence. Sa mga sumunod na araw, naging lubos na kalmado ang lahat. Hindi na naghanap ng gulo sina Xiongbao at Terence, siguro ay binalaan na siya ng Azure Dragon nang bumalik siya para magulat, kaya ang mga espiritong halimaw na dumating para kumuha ng mga tableta ay naging magalang kay Terence at sa iba pa. Walang problema sa dami ng mga tableta, at hindi mahalaga kahit na may isang tableta na kulang. Ang kakaiba lang ay nawala si Hulin. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. May nagsabing tumakas siya, may nagsabing palihim siyang pinatay, at may nagsabing hindi. Gayunpaman, bigla na lang siyang nawala at wala nang nakakita sa kanya. Wala nang pakialam si Terence tungkol doon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong halimaw. Hindi nagkakasiyahan ang apoy na leon nitong mga nakaraang araw. Isa siyang mahinang pinuno ng mga bantay. Kapag nandyan si Hulin, mayroon pa rin siyang kaunting kumpiyansa. Ngunit dahil nawala si Hulin, ang mga bantay na mas malakas kaysa sa kanya ay nagkaroon ng matinding reaksyon. 6,188. Mabuti na lang at malinaw sa kanilang lahat na ang Great Fire Lion ay mayroong malakas na taga-suporta sa likod niya, kaya wala silang ginawang labis. Gayunpaman, tiyak na magkakaroon ng ilang pangungutya at pang-OOM na para ring subukan ang kita ng Great Fire Lion. Walang magandang ideya si Terence, kaya palihim na lang niyang nabigyan ang malaking leon ng apoy ng ilang tableta para mapalakas ang kanyang lakas. Ang listahan ng mga tableta ni Green Dragon ay may ganitong uri ng tableta. Matapos itong kainin ng malaking leon ng apoy, ito ay umakyat mula sa maagang yugto patungo sa tugatog ng maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng Ascension, at maaaring umabot sa kalagitnaang yugto anumang oras. Sa kasamaang palad, ang epekto ng tableta ay tumigil doon at wala ng epekto. Kung tungkol naman sa chi sa espasyo ng Jade, ito ay sapat lamang ang kadalisayan upang matulungan ng iba na mabuo ang kanilang bagong silang na kaluluwa. Wala na itong magagawa pa roon. Marahil ay magiging kapaki-pakinabang ito kapag ang chi ay umunlad sa mas mataas na antas, ngunit sa ngayon, wala nang magagawa si Terence tungkol dito. Dahil dito, hindi direktang natulungan ni Terence ang mga tao na mag-level up nitong mga nakaraang araw, dahil magiging sanhi iyon ng pagka-stock ng tao sa bottleneck. Mas gusto niyang gumamit ng mga tableta sa pagsasanay, hindi naman agad-agad ang bilis, pero kahit papaano ay hindi niya kailangang mag-alala na limitado ito. Matapos makuha ang tulong ni Terence, ang lakas ng leon na apoy ay mabilis na lumakas. Bagamat nasa pinakamababa pa rin siya sa mga gwardya, ang ganitong uri ng bilis ng cultivation at ang posibleng pinagmulan niya ay nakakuha ng kanyang atensyon. Kahit papaano, walang tututol kung pupunta siya kay Terence. Tagapag-ampon, malapit nang magsimula ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop. Umalis na si Elder Azure Dragon. Sigurado ka bang ayaw mong samantalahin ang pagkakataong umalis sa Timog Kontinente? Nakita ng apoy na leon si Terence at binanggit ang usapan na maraming beses na siyang tinanggihan. Dahil sa pagkawala ni Hulin, halos wala na siyang natitirang lakas, kaya desperado niyang tulungan si Terence na makatakas. Mahusay na leon ng apoy, bakit mo na naman binabanggit yan? Sabi ko aalis lang ako pagkatapos kong mapanood ang seremonya ng koronasyon. Paano? Dadalo rin ba tayo sa seremonya ng koronasyon? Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Mapilit ang leon ng apoy na ito, sinusubukan siyang kumbansihin na huwag na lang sana sa tuwing nakikita niya ito. Ang dami niyang gustong pag-usapan. Kung dadalo ka sa seremonya ng koronasyon, maaari ka nang maghanda para umalis. Alam ng leon na apoy na hindi tatakbo si Terence. Matapos umiling, tumingin siya sa labas ng kubo, aprobahan na ang panukala na dalhin ka sa seremonya ng koronasyon, kaya hindi na kita kailangang dalhin ng palihim. Maaari kang sumama sa akin ng hayagan, ngunit magkakaroon ng mas maraming gwardya sa paligid mo, kaya sana ay hindi mo ito alintana. Mabuti naman. Dahil sa dami ng mga ekspertong nagpoprotekta sa akin, hindi ako dapat malagay sa panganib.
Bahagyang ngumiti si Terence, hindi man lang tinatanggihan ang sitwasyon. Magiging kakaiba kung walang sapat na mga gwardya na magbabantay sa kanya kapag pumunta siya sa sentro ng angkan ng mga espiritong hayop upang lumahok sa seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop. Bukod pa rito, kung ibabatay sa katotohanang hindi limitado ang kanilang mga cultivation base, tiyak na mayroong ilang mga master sa yugto ng paghahati ng lupa o mas mataas pa sa mga spirit beast na nag-e-escort sa kanila. Kung tungkol naman sa yugto ng paghahati ng dagat, malamang na hindi ito mangyayari. Tutal, sila ay mga eksperto na halos nasa antas ng nakatatanda tulad ng Asher Dragon, kaya imposibleng maging escort sila. Benefactor, kapag nasa posisyon na ang mga gwardya, mahihirapan ka nang umalis. Ayaw mo na bang isipin ang pag-alis ngayon? Maaaring ito na ang huli at pinakamagandang pagkakataon natin. Ayaw sumuko ng Fire Lion at muling nagtanong. Nang makaalis na sila sa lugar na ito, hindi na niya matulungan si Terence kahit gusto niya. Kahit malalakas silang tatlo, imposibleng makatakas mula sa mga kamay ng mga Spirit Beast Master na iyon. Hey! Leon ng Apoy, ikaw talaga. Sige, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pinahahalagahan ko ang buhay natin, kaya hindi ako kailanman masasangkot sa isang sitwasyon kung saan tiyak na mamamatay tayo. Pagkatapos masaksihan ang seremonya ng koronasyon, natural na magkakaroon ako ng paraan para umalis. Pagdating sa mga life-saving card, ang Spirit Beast Clan ay mas mababa kaysa sa ating Human Clan. Ngumiti si Terence at inalo ang apoy na leon. Maniwala man siya o hindi magbabago ang plano. Bueno, dahil napakatiwala mo sa sarili mo, hindi na ako magsasalita pa. Kung kailangan mo ng tulong ko, pakisabi na lang sa akin. Ako, ang leon na apoy, ay tutulong sa iyo kahit na kailangan kong isugal ang buhay ko. Tinapik ng leon na apoy ang kanyang dibdib at seryosong sinabi, bukas na ang araw ng pag-alis. Dahil lahat ng angkan ng mga espiritong hayop ay pupunta roon, maaari lang tayong maglakad sa kagubatan ng walang tulong ng mga espiritong hayop sa himpapawid. Ang paglalakbay ay aabutin ng halos 2 araw. Benefactor, kung may kailangan kang ihanda, magagawa mo na ngayon. Sige, kita tayo bukas. Tumango si Terence, at umalis na ang apoy na leon. Hindi maisip ni Terence ang malaking eksena ng pagtitipon ng buong angkan ng mga espiritong hayop. Ilang espiritong hayop ang naroon sa buong kontinente ng Timog. Malamang ay malalaman nila ito sa pagkakataong ito. Kung makakakuha sila ng ilang nuclear warhead mula sa secular na mundo at ihagis ang mga ito sa seremonya ng koronasyon, maaaring masira nila ang kalahati ng lakas ng angkan ng mga espiritong hayop. Siyempre, puro usapan lang ito. Kung talagang maghahadya sila ng nuclear warhead, ang mga spirit beast na iyon sa Sea-Rift stage o mas malakas pa ay natural na magkakaroon ng paraan para baguhin ang trajectory. Maaari pa nga nila itong tamaan pabalik. Sa harap ng mga tunay na eksperto, mawawalan ng kahulugan ang mga ganitong uri ng armas maliban kung may mas advanced na armas na made-develop. Maayos na ang pag-unlad ng sentro sa lugar na ito, ngunit hindi pa alam kung mayroon ng mga armas na kayang gamitin ng mga eksperto sa Earth Creation stage pataas. Habang iniisip ni Terence ang lahat ng mga katawa-tawang bagay na ito, nakabalik na ang Asher Dragon sa pangunahing lugar ng angkan ng mga Spirit Beast. Bago magsimula ang seremonya ng koronasyon, kinailangan munang magpulong ang 4 na elder upang talakayin ang pamamahagi ng kapangyarihan pagkatapos ng koronasyon. Green Dragon, matagal ka na naming hinihintay. Umupo ka agad at magsimula. Sa silid ng pagpupulong ng mga matatanda, ang Vermilion Bird ay umupo sa yulunan ng mesa at tumango sa Asher Dragon ng may walang pakialam na ekspresyon. Ang ibong Vermilion ang walang koro ng hari ng angkan ng mga espiritong hayop. Natural lang, siya ang namumuno sa pagpupulong ng nakatatanda. Hindi nang ahas ang Asher Dragon na maging pabaya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at humingi ng tawad sa ibong Vermilion. Pagkatapos, umupo siya sa kaliwa at binati ang 2 pang nakatatanda. Bukod sa ibong Vermilion, ang 2 pang elder ay mahinahong tumango sa Asher Dragon bilang isang uri ng pagbati. Isa sa kanila ay ang elder ng puting tigre na may magaspang na anyo at makapal na balbas.
Mukha siyang matipunong lalaki, habang ang isa naman ay ang elder ng itim na pagong na may balba sa baba at kalbo at payat na parang matandang lalaki. Ang dalawang matanda ay kapareho ng henerasyon ng ibong Vermilion, at sila ay kasing lakas ng multo. Bagamat hindi sila kasing lakas ng ibong Vermilion, sila ay bahagyang mas mahina lamang. Madali para sa ibong Vermilion na talunin sila, ngunit halos imposible para sa kanya na patayin sila. 6,189. Maituturing na napakahusay ang lakas ng bagong Azure Dragon sa mga Spirit Beast, ngunit medyo kulang pa rin siya kumpara sa dalawang ito. Kung isa sa isang laban lang ang pinag-uusapan, may posibilidad na mapatay siya ng The White Tiger at ng Black Tortoise. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan kasama ang Vermilion Bird ay posible niyang makalaban ang duo ng The White Tiger at Black Tortoise sa isang tabla. Dahil dito, ang apat na matatanda ay nasa isang malinaw na grupo na ngayon. Ang puting tigre at itim na pagong ay bumuo ng isang grupo na bahagyang mas mahusay kaysa sa ibong Vermilion, kaya't itinaguyod ng ibong Vermilion ang Azure Dragon. Nagkabalanse ang dalawang panig, at sa pangkalahatan, ang ibong Vermilion ang may kalamangan, kaya maaari siyang maging de facto na pinuno ng angkan ng mga espiritong hayop. Nandito na ang lahat, magsimula na tayo. 2 beses na kinatok ng ibong Vermilion ang kanyang mga daliri sa mesa, na para bang siya ang punong abala ng isang pulong. Elder Vermilion Bird, hindi na talaga kailangan ang pagpupulong na ito. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, ang hari na ang mamamahala sa lahat ng gawain ng ating angkan ng mga espiritong hayop. Sa hinaharap, ang mga utos lang ang kailangan nating sundin. Hindi ba't may katuturan ang sinabi ko? Magiliw nang umiti ang kalbong itim na pagong at ibinuka ang kanyang bibig, gustong itakda ang tono ng pagpupulong na ito. Elder Black Tortoise, mali ka. Kahit na nakoronahan na ang hari, bata pa rin siya, at hindi pa sapat ang kanyang lakas at karanasan. Natatakot ako na hindi niya makontrol ng padalos-dalos ang angkan ng mga espiritong hayop. Ang ibig kong sabihin ay dapat pansamantalang kunin ng Elder Vermilion Bird ang posisyon ng Regent. Bago pa man tuluyang lumaki ang hari, patuloy mong kokontrolin ang angkan ng mga espiritong hayop. Ang Green Dragon ay isang elder na itinaas ng Vermilion Bird. Sa oras na ito, natural niyang ginampanan ang papel ng Vermilion Bird bilang vanguard at ang papel ng pagwawagayway ng mga bandila at pagsigaw. Tahimik na naupo roon ang ibong Vermilion. Alam niya na pagkatapos ng seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop, magiging mahirap para sa kanya na magpatuloy sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatalo ng itim na pagong at sasalungatin siya nang hindi man lang hinihintay ang pagsisimula ng pulong. Matandang Azure Dragon, kailangang mag-ipon ng lakas at karanasan. Dahil dito, dapat mas makipag-ugnayan at humawak ng mas maraming gawain ang hari pagkatapos makoronahan. Kung ang lahat ay hahawakan ni matandang Vermilion Bird, kailan kaya lalago ang hari? Sa tingin ko, makatwiran ang mga sinabi ni matandang Black Tortoise. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, hayaan na ang hari na magsimulang humawak ng kapangyarihan at matuto kung paano haharapin ang mga gawain ng angkan. Sa tulong natin mula sa gilid, sa palagay ko ay walang magiging problema. Ang boses ng puting tigre ay katulad ng kanyang anyo, puno ng enerhiya at hindi pangkaraniwang malakas. Ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay mag-iisip na nakikipag-away siya, ngunit sa katunayan, normal lang ang kanyang pagsasalita. Elder White Tiger, bago ito, si Elder Vermilion Bird ang namamahala sa mga gawain ng angkan. Hindi lamang niya ito mahusay na pinamahalaan, kundi pinamunuan din niya ang angkan ng mga espiritong hayop upang makamit ang isang malaking paglawak. Huwag muna nating pag-usapan ang kanyang mga nagawa, ngunit kahit papaano ay pinatutunayan nito na walang mali sa pamumuno ni Elder Vermilion Bird. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa ating angkan ng mga espiritong hayop na dumarating lamang ng isang beses sa 100 taon. Tama ang desisyon na ibigay ang kapangyarihan sa hari. Gayunpaman, sinabi mo rin na kailangan ng hari ng oras upang lumago, ngunit ang pag-unlad ng ating angkan ng mga espiritong hayop ay walang gaanong oras. Si Elder Vermilion Bird ang manggenguna sa atin upang umunlad sa ngayon.
Kapag ang hari ay lumago na sa isang tiyak na antas, ibabalik natin ang kapangyarihan sa hari. Ito ang ating responsibilidad sa buong angkan ng mga espiritong hayop. Ang Asher Dragon ay labis na napuno ng damdamin habang nagsasalita ng matuwid. Sa madaling salita, isang ganap na pagkakamali na hilingin sa Vermilion Bird na ibigay ang kanyang kapangyarihan. Matandang Asher Dragon, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Inalis ng itim na pagong ang kanyang mabait na mukha at ngumisi sa Asher Dragon, hindi ko itinatanggi na mahusay ang iyong trabaho, ngunit sa tulong namin, maaaring mas mapabuti mo pa ang iyong nagawa pagkatapos ng seremonya ng koronasyon. Tutal, isa ka sa mga taong makakatulong sa iyo, at hindi ka maaaring basta umalis. Maaari bang gamitin lamang ang talento ng matandang ibong Vermilion kapag siya ay nasa kapangyarihan na, at wala nang iba pa pagkatapos na ang hari ay nasa kapangyarihan na? Sige, tumahimik ka. Ang pagpupulong ng 4 na dakilang matatanda ay hindi para sa iyo para mag-away. Ilang beses na kinatok ng ibong Vermilion ang kanyang mga buko-buko sa mesa habang nagsasalita siya ng may kalmadong ekspresyon. Para bang hindi siya ang sentro ng pagtatalo ng iba pang tatlo. Elder Vermilion Bird, may sasabihin ka ba? Lumingon ang itim na pagong upang tingnan ang ibong Vermilion. Alam niya kung sino ang pinakamahalagang tao rito. Sa katunayan, dahil sa lakas at prestihiyo ng ibong Vermilion sa angkan ng mga espiritual na hayop, hindi imposible para sa kanya na piliting maging bagong hari ng mga espiritual na hayop. Gayunpaman, dahil naroon ang itim na pagong at ang puting tigre, kung gagawin niya ito, tiyak na haantong ito sa pagkakawatak-watek at maging sa panloob na alitan sa angkan ng mga espiritual na hayop. Para sa ambisyosong ibong Vermilion, malinaw na hindi ito katanggap-tanggap. Mga matatanda, pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, natural na makikilahok ang hari sa mga gawain ng angkan. Gayunpaman, ang ating kasalukuyang gulo ay medyo malaki at hindi madaling ituwid ito ng sabay-sabay. Ang lakas ng hari ay kasalukuyang nasa panahon ng mabilis na pagbuti at walang pakinabang sa pagkagambala ng maraming maliliit na bagay. Hindi ito para sa kapakanan ng awtoridad ng Vermilion Bird Love-In, kundi para sa kapakanan ng hari. Pinakamabuting hayaan muna ang hari na linangin at pagbutihin ang kanyang lakas. Tutal, ang kaligtasan ng pinakamatibay ang tanging paraan para sa angkan ng mga espiritong hayop. Ang hari ng mga espiritong hayop ay masyadong mahina, at ang kanilang dugo lamang ay hindi makakakumbinsi sa masa. Hindi malakas ang boses ng ibong Vermilion, ngunit ito ay lubos na kahanga-hanga. Sandaling natahimik din ang puting tigre at ang itim na pagong. Ang lakas ng hari ng mga espiritong hayop ay tunay ngang kahinaan nito. Bagamat malaki ang naging pag-unlad nito sa tulong ng isang lihim na pamamaraan, nasa yugto pa lamang ito ng profound. Hindi pa kasama rito ang 4 na matatanda, ang sinumang maliit na pinuno ay mas makapangyarihan kaysa sa hari ng mga espiritong hayop. Siyempre, sa tulong ng bloodline pressure, ang hari ng mga spirit beast ay maaaring maging walang talo sa mga kapantay nito at malampasan ang mga nasa mas matataas na ranggo. Gayunpaman, ang pressure ay lubos na hihina kung mayroon itong bloodline ng 4 na dakilang elder. Kapag pareho lang ang kanilang lakas saka lamang sila magkakaroon ng kalamangan. Hindi mapabulaanan ng itim na pagong at ng puting tigre ang mga salita ng ibong Vermilion. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na aaminin nila na ang ibong Vermilion ay patuloy na mamumuno sa angkan ng mga espiritong hayop. Tama si Elder Vermilion Bird, ngunit ang paglilinang ng hari ay walang gaanong salungatan sa kanyang kapangyarihan. Maaaring iwan ng hari ang lahat sa amin upang asikasuhin, at ang hari ang maaaring gumawa ng mga pagsasaayos, hindi ang sinuman sa amin. Hindi na kailangang abalahin ang hari sa maliliit na bagay, at ang mahahalagang bagay ay maaaring iulat. Hindi ba't walang magiging problema kung gayon? Nag-isip sandali ang itim na pagong at sa wakas ay nagmungkahi ng isang paraan na sa tingin niya ay magagawa. Sa katunayan, sa huli, hindi pa rin niya kayang hayaang monopolyahin ng pamilyang Vermilion Bird ang mundo. Bahagyang napangisi ang ibong Vermilion. Kung hindi lang dahil sa kapakanan ng buong angkan ng mga espiritong hayop, hindi sana niya pinansin ang dalawang konserbatibong nilalang na ito. Sa katunayan, siya ang sumuporta sa hari ng mga espiritong hayop, at pumayag din siya sa seremonya ng koronasyon.
Kahit na ang hari ng mga espiritong hayop ang talagang nasa kapangyarihan, hindi nito matatakasan ang kanyang kontrol sa huli. Kung gayon, iyon lang. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, ang hari ang may karapatang gumawa ng mga desisyon, at kaming apat na matatanda ang magiging responsable sa pagtulong sa kanya. Ngayon, ang lahat ng aming kapangyarihan ay ibibigay sa hari, at ang hari ang gagawa ng mga bagong kaayusan. Ano man ang ipagsapalaran ng hari, dapat tayong sumang-ayon dito ng walang kondisyon. May problema ba? Nawala ang pang-iinis ng ibong Vermilion nang paliitin niya ang kanyang mga mata at gumawa ng isang matatag na desisyon. 6,170. Nagulat ang mga puso ng itim na pagong at puting tigre. Bagamat ito ang resultang gusto nila, pakiramdam pa rin nila ay may hindi tama. Ganito ba kadaling ibigay ng ibong Vermilion ang kanyang kapangyarihan? Kumislap ang mga mata ng asul na dragon. Agad siyang tumango at sinabing, dahil pare-pareho ang opinyon ng lahat, wala na akong ibang opinyon. Ganito na lang ang gawin natin. Nakaramdam ang itim na pagong at ang puting tigre ng kakaibang pakiramdam nang marinig nila ang mga salita ng Azure Dragon. Agad nilang naunawaan ang nangyayari. Natagpuan na ng Vermilion Bird ang hari ng mga espiritual na hayop. Bagamat tila hindi malapit ang Vermilion Bird sa hari ng mga espiritual na hayop at medyo lumaban sa ilalim ng pressure, hindi may kakaila na malamang isa lamang itong pag-arte. Kung ang hari ng mga espiritong hayop at ang ibong Vermilion ay orihinal na magkampi, ang kilos na iminungkahi ng dalawang matanda ay ganap na nagpapadala sa kanya sa talim ng talim at nagkusa na ibigay ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Hindi kaya ang hari ng rehente ang pakay ng ibong Vermilion? Plano ba talaga niyang sakupin ang puwersa ng puting tigre at ng itim na pagong mula pa sa simula? Sa pag-iisip nito, biglang pinagpawisan ng malamig ang puting tigre at ang itim na pagong. Ang dahilan kung bakit sila nagsikap na maitoon ang kapangyarihan sa kamay ng hari ng mga espiritual na hayop ay dahil ayaw nilang maging masyadong malakas ang ibong Vermilion. Pangalawa, mayroon silang pribadong pakikipag-ugnayan sa hari ng mga espiritual na hayop at talagang gusto nilang tulungan itong lumago. Gayunpaman, kung ang lahat ng ito ay bahagi ng pukana ng ibong Vermilion, ito ay magiging lubhang nakakatakot. Ang hari ng mga espiritong hayop ay magiging isang tunay na puppet, at ang ibong Vermilion ay magiging walang koronang hari ng mga espiritong hayop. Ang buong angkan ng mga espiritong hayop ay magiging isang malaking makinarya ng digmaan, at ang mga apoy ng digmaan ay magliliyab sa bawat sulok ng kalangitan ng Class Island. Sa totoo lang, may ilang araw pa bago ang seremonya ng koronasyon. Hindi natin kailangang magmadali. Walang problema kung dahan-dahan lang ang pag-uusap natin. Tumawa ang puting tigre at nagsimulang magmadali sa malakas na boses. Matandang puting tigre, hindi ba't ito ang resultang gusto mo? Ano pa ang dapat pag-usapan? Kung hindi ka sasang-ayon, gagawin natin ito ayon sa sinabi ni matandang berdeng dragon. Payag ka ba? Tiningnan ng ibong Vermilion ang puting tigre ng may bahagyang ngiti. Alam niya na kahit na mukhang magaspang ang lalaking ito sa panlabas na anyo, siya ay talagang tuso. Tiyak na hindi siya maaaring ituring na isang taong pabaya. Kaya naman pwede natin itong pag-usapan ng dahan-dahan. Kailangan mo na ba talagang magdesisyon ngayon, Elder Vermilion Bird? May kaugnayan ito sa 100 taong plano ng ating angkan ng mga espiritong hayop, kaya hindi natin kayang magkamali. Umiling ang puting tigre at nagpasyang magpaliban muna. Sa anumang kaso, siya, ang puting tigre, ay mayroong hindi makatwirang anyo sa harap ng iba, kaya normal lang para sa kanya ang maging isang taong walang hiya. Elder White Tiger, ayaw mo bang ibigay ang lakas mo? Naiintindihan naman, tutal, pinaghirapan naman nila itong palakasin, kaya nakakainis talaga na ibigay ito ng ganito. Bahagya nang umiti si Azure Dragon at sumulyap sa White Tiger at sa White Tiger. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pareho ang puso at loika ng lahat. Kung ganito ang iniisip ni Elder White Tiger, pareho rin tayo ng iniisip. Bakit natin pahihirapan ang isa't isa? Mas mabuting mag-isip ng makatwirang solusyon. Kung hindi, wala nang magiging resulta sa loob ng ilang taon. Sumulyap ang itim na pagong sa puting tigre, at nagtama ang kanilang mga mata.
Alam nilang hindi susuko ang ibong Vermilion at ang dragon na asul hanggat walang resulta ngayon. Gayunpaman, alam nilang maaaring isa itong patibong na hinukay ng kabilang panig, kaya paano sila madaling makakatakas dito? Mga matatanda, paano kung ikompromiso natin ang dalawang plano? Pagkatapos makoronahan, hindi dapat monopolyahin ng hari ang kapangyarihan. Tutal, bata pa siya at kailangan ng oras at espasyo para lumaki. Hindi rin dapat ipagpaliban ang kanyang paglilinang. Dapat siyang lumahok sa ilang mga gawain ng naaangkop. Kapag lumaki na siya, maaari na niyang tuluyang bawiin ang kanyang kapangyarihan. Ano sa palagay ninyo? Pinagkiskis ng ibong Vermilion ang kanyang mga daliri at muling tinapik ang mesa. Ang ritmikong pagtapik ay nagpatango sa puting tigre at itim na pagong bilang pagsang-ayon. Elder Vermilion Bird, tama ka. Paano natin gagawin iyon? Bahagyang umiling ang puting tigre, at tila nagtatanong ito sa malakas na boses. Napakasimple lang. Tayong apat ay mananatili sa ating mga kamay ang lakas at bubuo ng konseho ng mga nakatatanda upang humarap sa mga gawain. Ang lahat ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng boto. Ang minorya ay susunod sa mayorya. Kung ang magkabilang panig ay pantay, hihilingin namin sa dakilang hari na gumawa ng desisyon. Ang dakilang hari ang magiging huling boto at may karapatang mag-veto, ngunit wala siyang karapatang magpasa. Ano sa palagay ninyo? Lihim na natuwa ang ibong Vermilion. Ang pamamaraang ito ay tila banayad, ngunit hindi ito naiiba sa dati. Hanggat nasa kamay niya ang hari ng mga espiritong hayop, at sinusuportahan din niya ang Asher Dragon, palagi siyang may ganap na kalamangan na 3 boto sa elder group na ito. Bagamat hindi niya nakuha ang kapangyarihan ng puting tigre at itim na pagong, sa titulong ito, dapat sundin nilang dalawa ang mga desisyon ng elder group, kung hindi ay maituturing itong isang rebelyon. Tutal, ang hari ng mga espiritong hayop ay umiiral dito, na ibang-iba na ngayon kumpara dati. Dati, ang ibong Vermilion ay nasa kalagayan pa rin kung saan banihag niya ang emperador at pinamumunuan ang mga basalyo. Normal lang sa mga basalyo na makinig sa kanya. Ngayong nakoronahan na ang hari ng mga espiritong hayop, masasabi na ng ibong Vermilion na ito ang kagustuhan ng hari ng mga espiritong hayop. Kung lalaban ang puting tigre at ang itim na pagong, ituturing silang mga traidor. Nakatatandang ibong Vermilion, pinag-isipan mo itong mabuti. Napakagandang plano nito, at sumasang-ayon kami rito. Nagkatinginan ng puting tigre at itim na pagong at nakita ang kawalan ng magawa sa mga mata ng isa't isa. Alam nilang pareho pa rin ang panukala ng ibong Vermilion, ngunit wala na silang magagawa. Kung ikukumpara sa direktang pagsuko ng lahat ng kanilang kapangyarihan at lakas, kahit papaano ay may pagkakataon pa rin silang lumaban. Nako, sila naman ang nakaisip ng planong ito. Hindi naman nila pwedeng itanggi na lang ngayon, di ba? Hindi mahalaga kung sampelan pa nila ang sarili nila, pero ang problema ay wala na silang mahanap na mas magandang paraan. Talagang matuwid ang dalawang matanda. Kung gayon, maayos na ang lahat. Kapag dumating ang seremonya ng koronasyon, i-aanunsyo namin sa publiko ang bagong istruktura ng kapangyarihan. Ngumiti ang ibong Vermilion. Labis siyang ipinagmamalaki na nalutas niya ang bagay na ito ng napakadali. Ang seremonya ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop ay para sa pangangalap ng kapangyarihan. Matapos pag-isahin ang angkan ng mga espiritong hayop, maaari na niyang simulan ang kanyang malaking plano. Magpatuloy na tayo sa susunod na paksa. Pag-usapan natin kung paano natin dapat tanggapin ang ating mga natatanging panauhin. Masaya ang ibong Vermilion, at naroon pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Sinimulan niyang pag-usapan ang seremonya ng koronasyon sa kanilang tatlo. Walang gaanong masasabi tungkol sa mga maliliit na bagay na ito, at ang mga tao sa ibaba ang bahala sa mga ito. Gayunpaman, nasa mood siya at wala siyang pakialam sa pag-aaksaya ng oras. Nagsaya siyang makipagkwentuhan sa kanila. Masaya ang ibong Vermilion at ang dragon na asul, ngunit natural lamang na hindi masaya ang puting tigre at ang itim na pagong. Nag-iisip silang dalawa ng mga paraan upang harapin ito habang nagkukunwaring mga ahas at nagkukwentuhan ng mga kalokohan. Hindi lang nila alam kung ano ang susi upang makawala sa sitwasyong ito.
Pagkatapos ng mahigit 2 oras, sa wakas ay natapos na nila ang pag-uusap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Nagmamadaling umalis ang puting tigre at ang itim na pagong upang pag-usapan ng pribado ang mga hakbang laban dito, habang ang Azure Dragon ay naiwan upang makipag-usap ng pribado sa ibong Vermilion. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.